Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan. Ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Nagbabalik po sa second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RH-TV. Usapang kidney transplant and organ donation ang ating topic. Balikan rin lamang muna natin, Doc, yung ating naiwang katanungan bago tayo mag-commercial kanina. Kung ano nga po ba yung mga signs and symptoms or manifestation na maaaring nararanasan na po ng pasyenteng may problema na po sa kanilang bato or kidney? Ang una mong makikita dyan, yung pamamanas. Pamamanas ng paa, minsan ng muka. Pangalawa, yung ayaw na natin silang umabot sa hirap silang huminga. Pero ito po yung mga sintomas sa kadalasan na dinadala na sila sa emergency room. Nagkakaroon kasi ng tubig yung kanilang baga sapagkat yung tubig na yun hindi na nailalabas ng ating katawan. Kasi nga si kidney yan, nag-filter niyan para mailabas mo. Ang pinagmumulan ng mga sintomas na ito ay dahil hindi natatanggal yung mga waste products sa ating katawan. Kasi yan yung function ni kidney, tanggalin siya. Isa pa dito is yung ihi, yung iba bigla na lang hindi umiihi or minsan nagsisimula na parang ang panghi ng ihi. Tsaka masyadong mabula yung ihi. So ito yung mga sintomas na minsan hindi mo papansinin kasi sabihin mo yung ihi ko baka ganun lang talaga, mapanghi naman talaga yung ihi. Pero kung ikukumpara mo siya sa normal, hindi ganun naman ka maamoy ang ihi talaga. So ito yung mga sintomas. Yung pananakit, Dok, kadalasan ng puson or sabihin natin dun sa bahaging iyon, may kaugnayan ba yan sa pagkakaroon rin natin ng problema sa kidney? Usually, ang isa pa na sintomas ay sumasakit ang tiyan. Sumasakit ang tiyan, nagsusuka. Ito yung mga pasyente na meron, minsan yun lang ang symptoms o kaya masakit lang ang ulo, masakit lang yung katawan. Minsan yung calf area natin, para minsan yun yung kino-complain nila, sumasakit lang siya. Yes. Pagdating sa ER, pag pinakuha mo yung creatinine, ang taas na. So yes, meron na mga sintomas ng pagsakit ng tiyan. Not necessarily po sa puson, pero minsan buong tiyan niya masakit. So anong bahagi, Dok, ng tiyan? Kasi di ba may sakit ng tiyan na dulot ng ulcer, nalipasan ng gutom or gutom, di ba? Pero may manifestation naman kasi itong CKD na hindi lang naman talaga sakit ng tiyan, Meron din nagbabamit ito. Yung sakit kasi pag sa ulcer naman, parang pakiramdam niyan mahapdi Tsaka nakapoint yan mismo sa mismong, meron tayong tinatawag na epigastric area, yung sa ilalim ng buto ng dibdib. Doon mo siya nakakapa. Pero ito kasing abdominal pain na nakikita natin sa mga chronic kidney patients natin, general siya So wala talagang masabi na kung saan. Pero may generalized abdominal pain sila. Pero with concomitant yan usually na sumasakit din yung buong katawan or nagvo-vomit sila. Okay. Given that mga signs and symptoms, Doc, kapag may mga pain kasi tayong nararamdaman, umiinom rin tayo ng pain reliever. Eto ba, Doc, makaka-apekto sa ating bato or makaka-form nga po ng problema sa ating bato?
Yan nga yung sinasabi natin, no? Pagka merong kakaiba talagang nararamdaman, wag basta-basta iinom talaga ng gamot, no? Kasi isa rin sa culprit ng mga nagkakaroon ng sakit sa bato, yung umiinom ng napakaraming pain relievers, no? Kaya meron din tayong tinatawag na NSAID nephropathy, yung mga ganito na nagkakaroon ng sakit sa bato nga kasi parang ginawang vitamins, no? Ginaig pa na vitamins yung mga pain reliever natin, no? Yung mga pasyente natin may arthritis, no? Yung mga hindi talaga makatolerate ng pain tapos hindi magpakonsulta. Ina-check ang kanilang creatinine kung kamusta na ba, yung urinalysis, walang ganitong check, basta inom lang ng inom. So yes, no? Malaking factor din ang pag-inom po ng mga pain relievers. Kaya hindi tayo dapat nagse-self-medicate, Doc, ano? Yes, Kasi ito nga po ay makaka-apekto sa ating internal organ, lalong-lalo na nga po sa kidney. Pero ano nga po, Doc, yung maaaring dahilan kung bakit nauuwi sa kidney transplant yung sakit natin sa bato, ano? Ito nga, ayaw natin talagang umabot kayo sa pagkakasakit sa kidney at ma-transplant kayo. Pero ang mga dahilan po talaga is number one, yung sinabi ko, acquired nga siya, no? Yung pagka po kayo ay magkaroon ng diabetes, hypertension, yung mga may sakit sa arthritis. No? So, ito po talaga dahil long-term po yung gamutan ng mga sakit na ito. So, meaning to say, kung hindi din ikaw nakakapagpa-check up talaga, si kidney po kasi mapagbigay siya, no? Siya yung pinakamapagbigay natin na organs. Napakabait ni kidney, no? Parang naubos na ang lahat. Siya yung last na bibigay. So, kaya more or less, yung pag nasira ito, ibig sabihin matagal na siyang nagbibigay sa'yo, nagko-compensate, no? Kaso hindi siya napansin, no? Usually, no, may mga pag-aaral na it will take around 10 years bago talaga ma-manifest yung pagkasira ng bato. So imagine that, no, in that 10 years na hindi mo pinapansin, uncontrolled yung iyong diabetes, uncontrolled yung hypertension, meaning to say hindi ka umiinom ng tamang gamot, hindi na-adjust ng tama yung gamot mo. So si kidney nagko-compensate siya na nagko-compensate until such time na sabihin niya hindi niya kaya. Wala na. Naibigay niya na lahat. So, sira na siya. May hugot pala tayo dito kay kidney. Naibigay na lahat. Naibigay na lahat. Pero sa bandang huli, bibigay rin talaga siya, Doc, ano? Yes. Kapag talaga naabuso natin ng husto. Kaya dapat pinapangalagaan natin, no? Hindi lang dapat yung puso. Hindi lang yung... Meron ka ring atay na kailangan pahalagahan. Pero ito si kidney, talaga siya. Last siyang magko-compensate, no, until such time na talaga maging organ failure na siya. Pero ang kidney transplant hindi naman talaga siya na isasagawa talaga, Doc, ano, kasi mahirap rin kumuha ng mga donor natin. Parang ang nangyayari, nagpupunta muna tayo sa dialysis. Tama ba? Yes. So once na ma-diagnose ka na may organ failure na, kidney failure, so meaning to say, kailangan mo nang ma-subject to dialysis kasi walang mag-filter ng mga dumi mo sa katawan, no? So diyan mo nahahanapin yung mga katulad namin, no? Yung vascular surgeon na maglalagay po ng access sa inyo. So ang pinakaayaw natin is malagyan ka sa leeg, bakit, yung mga emergency na tinatawag. Mas marami kasi siyang komplikasyon kumpara na mapreparahan kang malagyan ng fistula. Pero hindi ba yun yung unang proseso, Doc, kapag yung ikaw ay magda-dialysis na ikaw ay bubutasan dito? Yes, no? Yan yung mga paniniwala ng mga tao, no? Ito yung mga sinasabihan na ng ating mga nephrologists na, tay, ang creatinine mo ay tumataas na, mukhang hindi na natin ito mapapababa. Mas maganda magpaabang na tayo ng fistula kasi para hindi na ma-emergency na malagyan sa leeg, no? I'm sure our nephrologist will really advise, no, ng preemptive, no, fistula creation sa mga taong nakikita nila na mukhang magdadialysis na. Kasi nga sabi ko sa'yo, it's a long-term process. Hindi naman siya biglaan. Merong mga cases of acute kidney injury. Yes, pero iba yung mga reasons na mga yan. Pero po itong pasyente mo na ito na nakikita mo na halos buwan-buwan
na nakikita mong tumataas ang creatinine, ito yung mga nagde-develop ng chronic kidney disease, no? So, maa-advisean mo sila talaga na magpagawa ng fistula. At yun yung gusto natin. Kasi alam mo, pag nalagyan ka ng catheter sa liig, temporary lang yan eh. Oo. Ang mga Pilipino, pag sinabi mong temporary, ang advice lang naman talaga is 6 weeks, ginagawang 6 months. No? So, hindi kasi yun tama. No, maaari magkaroon ng infection yung sa liig, and at the same time, pag tumatagal yung catheter kasi dyan, nagpepeklat yan, kumikipot yan. So pag tinanggal mo yan, napakarami ng komplikasyon. Ang hirap ng lagyan ng mga iba pang access. So nasisira, nauubusan ng access. Yun nga yung problema natin, ano, even though we would just like this, the dialysis should be just a bridge. No, meaning kasi pag sinabi mong bridge, pag na-diagnose ka ng CKD, ma-dialysis ka, ma-transplant ka kagad. Ang problema kasi sa atin, hindi naman tayo gano'n, no? Kasi hindi naman, walang transplantation kung walang organ donation. So kung wala kang donor, hindi ka matatransplant. So yan yung mga paghihirapan mo. So dapat ang iyong pagpapalagay ng access should be planned well. Kasi dapat talagang prepared ka rin na medyo magamit ito ng matagal, maganda ang hindi kasi ibig sabihin na may fistula ka dyan at nagagamit mo sa dialysis ay okay na. So may mga parameters din yan. Dapat gumaganda rin yung mga laboratorio mo. No? So kailangan importante, no, na maintindihan ng pasyente po na pag kayo ay in-advisean na magpagawa ng fistula at para maiwasan ng liig, mas maigi po talaga na kayo ay sumunod, no? Dahil ito ay para sa inyo. Alright. Pag-usapan pa natin yan, Doc, mainam na i-elaborate pa natin yan para nga po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay para mas magkaroon sila ng kaalaman kung paano nga po ba nila i-handle yung kanilang health condition once na ma-diagnose nga po sila na may problema na po sa kanilang bato. Sa ating pagbabalik dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RH TV.